Didman's Vlog 2024 episode 101 ano to? Sabbatical break. Tutuloy ko na lang yung Didman's Vlog 2025 next year. Pero break, actually sabbatical ako ngayon. So that time is 12:51 a.m. at ang date ay 9/28/2024. And ito yung aking pagkaka-release ko sa confinement ng almost a month. Confined dahil sa COVID. That was on 2022, 2 years ago. And incidentally, ito rin yung date na nalaman ko na yung aking deskmate nung grade 5 ay namatay siya, pumanaw. Okay, nakasabbatical ako but I decided na i-break mo na yung sabbatical para i-discuss itong ate Ate Bining, pinadala mo kasi sa akin yung Isaiah 40:31. Isa ito sa mga very powerful verse sa Old Testament that is oftenly quoted sa New Testament. So I will read Isaiah 40:31, but they that wait, anong version to? Okay, kung ano ang siyang version. But they that wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Okay, ang version to. Punta natin yung King James. Isaiah 40:31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Dinagdag lang yung there, no? Kasi nakapanak lang. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. So since this is King James, at itong Lord ay naka-capital letter, so ibig sabihin, ito yung pangalan ng Diyos na ipinagkait sa atin ng mga Jew, tinago nila, no? Binigay sa atin, pero at least ito, yung letter, no, yung Yod-He, Bab-He, but the way to pronounce it, hindi natin alam. So, hindi natin alam kung ito ba ay Yahweh o Jehovah. Anyway, kaya minsan, when they speak upon the name ng Jehovah, they will say Yod-He, Bab-He, dahil hindi nga alam kung ano yun. Ini-spell out na lang yung tetragrammaton. So, yan yun. Bakit naging paboritong verse ng ng Bible? Because yung reality na na maraming problema ang mga tao, maraming nanghihina, maraming natutumba. So, ang need nila ay strength. And then, nung ako nag-search sa Google tungkol sa Isaiah 40:31, and then people also ask, what is Isaiah 40:31? Sabi rito, Isaiah 40:31 contains the great promise of strength for the weary. So ito yung nanghihina at nagbibigay ng kalakasan. And then kinot itong, they who wait upon the Lord shall renew their strength. Then what is prayer from Isaiah 40:31? Ang prayer daw is ganito, no? Dear Heavenly Father, as I begin this day, I am comforted by the words you have given us in Isaiah 40:31. At those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. So, prayer, nawawala pala pagka bibitawan. So, yan yung prayer. And what else?
Message daw ay he energizes those who get tired, gives fresh strength to drop out. Now, we have to check yung sa reality, no? Meron ba talagang makakapil ka ba talaga ng energy na bigla ka na lang lalakas? Pagka ikaw ay binasa mo yung 40:31 Isaiah or ginamit mo sa prayer yung yung Isaiah 40:31. Okay. Basta ang concentration natin ganito. Ang verse na to ay ginagamit na pang-comfort, pang-encourage, pagpa-reminder ng about the great promise ng ating Panginoon, Kaya lang ang hindi ko magets dito ay bakit nagko-concentrate sila doon sa the promise of God, which is which is ang tawag dito, understandable naman. Ako naintindihan ko to kung bakit they would project yung verse na to doon sa promise, pangako. Kasi ang mga tao mahilig sa pangako. Every time na lalo pa pag sa witnessing, pagka mag-witness sa isang Christian, ang laging sinasabi ay tungkol sa pangako. Pag tinanggap mo si Kristo, nangangako ang Diyos na ikaw ay ililigtas. So, nandun sa pangako. Kasi, saka isa pa kasi, ang emphasis kung bakit sa pangako, kasi ang Diyos, pagka nangako, hindi siya magbabago ng pag-iisip, no? Hindi siya magbabago. God does not change. Which sa aking pag-aaral sa Bible at sa mga nakikita ko na rin sa history, yung pag-reflect dun sa studying history at saka yung Bible side by side, nagbabago ang Panginoon. Nagbabago siya doon sa trato niya sa mga tao. Pero yung sa plano niya, hindi siya nagbabago. So whatever plan God made, tuloy yan. Pero yung promise, pag binigay niya sa tao, kasi ganito, ang Panginoon kasi pag nagbigay ng promise, palaging may pasubali. Halimbawa itong sa Isaiah 40:31. Ang bibigyan lang ng Diyos ng pangako ay yung nagwe-wait sa kanya, naghihintay. Sorry. Wait, define. Stay where one is or delay action until the prayer. So ito 'yon. Actually, ang tawag dito, ito yung this is how Oxford defined the word yung wait dito, pero sa akin hindi. Kasi I fully understand na ang Bible has many Hebrew words na different Hebrew words, pero nung pag-translate sa English, they will use same word kasama. And then kasama sa biktima ay itong word na wait. Yung wait na yan. So, ang tao nga kasi, doon sila sa pangako. Kaya nga, sa Facebook na lang lagi ko nababasa na, pag nangutang ka, nangako ka, magbayad ka. The same thing with God. May promise, yung promise niyang Panginoon sa tao is conditional. For example, makikita natin na yung sa gulo sa Israel, nag-aaway sila doon, and then sabi nga ng mga Diyo, promise lang Diyos sa kanila yon. True. So, pagka pumunta ka sa Old Testament, nandun yung pangako, it was promised unto them. Kaya lang may pasubali. Hindi nila i-break yung Ten Commandments ng Panginoon. They shall not worship yung other gods. Which they did. So, once na-break mo yon, sabi ng Panginoon, the contract now will be invalid. Tanggal ka doon sa lupa. Kaya nga, speaking of business, kapag ang kontrata ay na-invalid, hindi mo na pwedeng balikan. So, kahit sinasabi ng mga Diyo ngayon na pinangako sa kanila yung lupa, kaya nila kinukuha yun, makikita natin na
Kinuha nila ito sa kaparaanan ng tao, hindi sa kaparaanan ng Diyos. Kaya ang sakit ng ulo nila at ang sakit ng ulo ng mga taong nasa paligid nila. So, hindi sila nag-wait. Hindi sila nag-wait dun sa time na ibibigay ng Panginoon sa kanila yung ulit yung lupa ng lupang ipinangako sa kanila. Kasi okay, kanila na nga yan, kasi kamag-anak nila ang ating Panginoon. Galing sa inadapt ng ating Panginoon yung blood ng mga Diyos. So, kasin sila ng mga magkakamag-anak. And then, babalik ang kanilang kamag-anak na magre-reign. So, balik ulit sa kanila yung yung tawag nito, yung attention. Pero sa atin kasi, ako, masyado akong conscious kapag nakakakita ako ng mga ganitong quotation kasi ang purpose ng mga Christian kung bakit sila nagpuput ng mga ganitong message sa account nila, they want the Bible to speak dun sa mga tao. But sometimes paano magsasalita ang Biblia sa isang tao kung wala namang magtuturo sa kanila? So hindi tayo dapat mag-stick lang sa ganito na one verse babato sa kanila, then bahala na sila. So pag nakita ko tong verse na to, mahalaga to. So ang laging tinitinan yung strength na ibibigay, yung mga promises, pero hindi tinitinan yung pasubali, yung weight. Ngayon, before kasi matagal na, either 5 or 7 years ago, I already made a study dun sa Isaiah 40:31. As you can see dito sa dito sa aking nabili na Bible. King James Version yung wait upon the Lord dito. Ito yung word na ginamit, kaba. Ang ibig sabihin is to bind together by twisting, collect, expect. So, bind together or twist. Ito yung meron akong sa aking Didman's vlog na discuss ko na to. Ang problema, hindi ko alam kung anong chapter doon. So, ulitin ko lang dito. So, ang ibig sabihin ng kaba, yung ginamit na word dito sa they that wait upon the Lord. Ang sabi dito, they that bind upon the Lord. So, magbabind ka sa Kanya. And then, kapag nakabind ka sa Panginoon, yung strength niya, makukuha mo. Hindi ka biglang may energize kung sinasabi ng mga false teachers, ng mga puti, big energize ka, bigla halakas makakasigaw ka praise the Lord. Hindi yun. Yung strength mo kasi ganito yan Pagka nagbind ka sa Panginoong Yesus, magbabind ka dun sa teaching niya. Anong teaching niya? Obedience. So, pag sumusunod ka sa Panginoon, lalakas ka. Bakit ka lalakas? Kasi nakabind ka sa Kanya Anong sinabi niya, yung sa 10 Commandments, sinunod mo yon, then lalakas ka. Ngayon, turo ng church kasi wala na tayo sa 10 Commandments, so ano pa magpapalakas sa atin? Yung pangako. So, bibigyan na naman tayo maraming pangako ng Diyos, which hindi naman sasabihin sa atin na yung pangako na yan ay may pasubali. Ang lahat na ipinangako sa atin ng Diyos ay makakamtan natin kung magiging obedient tayo sa Kanya. Kung di tayo magiging obedient sa Kanya, baliwala yung pangako niya. Kung doon sa maliligaw tayo Pero banggitin ko na mabilis. Yung sa parable of the talent. So, ang sabi sa parable of the talent, yung binigyan ng 5, binigyan ng 2, binigyan ng 1. Talent to yun. Either preaching, singing, everything, para sa work of the Lord. Pero sa akin, hindi. Ang binigay ng Panginoon na talent, yung mahalaga sa Kanya, hindi pera, kundi utos niya. Yung commandment niya, mahalaga sa Kanya. Bakit mahalaga? Kasi yung commandment na yan, si Christ yan larawan niya ni Kristo. So, pag sumusunod tayo sa utos niya, sumusunod tayo kay Kristo. And at the same time, gumagaya tayo dun sa ginawa ni Kristo. So, yung 5, na binigyan ng 5, alam niya yung first 5 commandments, ito yung, ano ba yung kwento ng Panginoong Yesus tungkol sa 10 Commandments? Sorry, napasigaw. Ano yun? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul.
So, yung first 5. So, sumunod siya sa first 5, natuto niya pa yung other 5 commandments, yung you shall love others as you love yourself. Okay, yung commandments 6, 7, 8, 9, 10. So, natuto yung 5 sa ganon. Ibig sabihin kasi, Christian na siya. Pag-aral mo yung first 5, Christian ka na nun eh. Tinanggap mo na ang Panginoon, which is the commandment dun sa first commandment. Tanggapin yung tagapagligtas. And then, nung natuto siya ng loving God, natuto rin siya ng loving man. So, nakumpleto siya. Ngayon, yung isa naman, yung pangalawa, nabigay ng 2 law. Ito yung first and second. So, ang nabigay sa kanya yung salvation. First commandment, pinalaya siya sa pagiging slave ng Panginoon sa pamagitan ng Panginoong Yesus. And then dun sa second commandment, sinunod niya ang utos ng Panginoong Yesus, tinanggap niya ang Panginoong Yesus kasi bilang kanyang expression ng love, love and keep my commandments, yun ang nakalagay sa second commandment ng Panginoon. So, 2 yung natutunan niya, and at the same time, natuto siya nung another 2. Ito yung third commandment na dala niya yung pangalan ng Panginoon, Christian na siya, hindi niya sisiraan ang pangalan ng Panginoon. Hindi siya magkakasala, hindi niya i-break yung 10 commandments. So, ang definition ng kasalanan is breaking ng 10 commandments, hindi yung breaking ng church ordinances. And then, pagdating sa pang-apat na commandment, ito yung tungkol sa Sabat. So, pinakita niya ngayon na nagsumasamba siya sa Panginoon at hindi pera. Kasi yung sa Sabat, tinanggal yung day off. Ang Sabat kasi day off. Sabi ng Panginoon, pahinga kayo. Enjoy mo yung family mo, enjoy mo yung kinita mo. Pero sabi ni pera, hindi, magtrabaho ka, mag-overtime ka. So, kapag ka nag-overtime, hindi mo Diyos, ang Diyos mo yung pera. So, nabigyan siya ng 2, natuto siya ng 2. Yung isa naman, nabigyan lang ng isang talent. Ito yung first commandment. Yung, yung first commandment, yung words is the bar. Ibig sabihin commandment, salita ng word, the word of God. Verbo, yung sa Greek. God speak blah blah. I am the Lord your God, which has brought thee out of, inalis siya sa house of bondage. Okay? So, tinanggap niya ang Panginoon. Ito yung sa kanya ngayon. Binigyan sa kanya is message of salvation. Binigyan siya ng isang command. Pero hindi niya tinanggap yung talent na to. Nilibing niya sa lupa at pagkatapos ay nilait pa niya ang Panginoon. Which is, ito yung ginagawa ng mga tao na ay tumanggap sa Panginoon at sinasabing gawain ng demonyo yung gawain ng Panginoon. So, yun ang nangyayari yan, Ngayon, nung itong nabigyan ng isa, nabigyan siya ng isang commandment, dahil tinanggihan niya to, ang sabi ng Panginoon, kunin niyo yung 1 talent, ibigay niyo dun sa binigyan ng 5 talent, yung kumita ng 4, kumita ng 5 pala, kumita ng 5, tapos naging 5 yung nadagdagan yung kanyang kaalaman sa Panginoon. So, kinuha yung isang talent. Ngayon, bakit sinasabi natin, marami na nga siya, binigyan pa siya ng isa. Alam niyo kung bakit? Kasi itong tao na to na natuto ng 5 commandments sa una, at natuto niya yung other 5, na kumpleto yung kanyang Christian life. Mahal niya ang Panginoon, mahal niya ang tao. So yung message of salvation ngayon na tinanggihan nitong isa, ibinigay sa kanya, ngayon siya ang may karapatan, ngayon na para i-share yun sa yung binigay sa kanya. So, hindi pera ang pinag-uusapan dun sa talent, kundi utos ng Panginoon. Okay? So, balik tayo dun sa yung weight. Ito yung aking notes. So, ang weight na ginamit dito is bind together. Ibig sabihin ng bind together, iti twist. Para tayong sinulid na nakapulupot. Ganito na lang. Electrical kasi ako, so meron kaming electrical cable na steel reinforced. Kapag yung copper lang o kaya yung aluminum,
kahit na marami yan, mag-stretch yan pagkatapos mo puputol pag sobrang mahaba. So, ang ginagawa ngayon, merong center na steel, matibay yon, isa lang siya. Doon sa kanya nakapulupot yung yung copper or yung aluminum wire. So, malakas yung wire, yung copper at aluminum, hindi dahil malakas sila, kundi malakas yung kinakapitan nila. So, yan yung bind together. So, once nakabind ka sa Panginoon, magandang study ito, no? Kasi sa New Testament, sabi ng Panginoon na mag-abide tayo sa Kanya, no? Abiding sa Panginoong Hesus, ibig sabihin, makikinig sa Kanyang aral at susundin, Hindi hindi yung gagawing parang parang pang-feel good. Hindi, gagawin talaga yan. So, doon sa Isaiah 30:18, Isaiah 13 ba? 30. Verse 18, makikita natin yung tama ba? 30? Isaiah, Exodo pala to. Isaiah 30. Isaiah 30:18. Therefore will the Lord wait, that He may be gracious unto. So, another word na wait. Ano yung wait na yan? Tsaka. Ibig sabihin, to adhere, to await. Maghintay, to tarry. So, iba to dun sa wait na sa wait na sa Isaiah 40. Isaiah 40:31. So, ibang wait yon. Okay? So, marami pa yan eh. Meron pang isang word na wait, ito. Yung ginamit sa Psalms 27. Ito mga to. Ang ginamit dyan itong kara. Copilot. Bakit may copilot? Napindot siguro. Kara. Meron namang Arab, ambush. Jewel, twist. Shamar, hedge. So, ang daming mga Hebrew word dyan. Translate sa word na wait. Pati yung ambush na dito rin eh. Epiboile. Ibig sabihin plot. Plot against. Yan ata yung ambush, Saan ba yun? Meron pa to be dumb, to be astonished. Ito, Arab pala yung ambush. So, they will wait. Maghintay sila para mag-ambush. So, ito yung word na wait. So, sa atin kung talagang magiging stricto tayo sa salita ng Panginoon, hindi nangangako ang Panginoon na supernatural. Kasi may nabasa ako dito, supernatural strength daw eh. Ayan supernatural. Wow. Superman. So, iyan yung yung feel good na mga messages na naririnig natin. Paiiyakin yung mga audience. Papaniwalaan sa isang bagay na hindi naman totoo, pero lalabas totoo kasi ginamit yung Bible. So, hintay lang kayo sa Panginoon. Lalakas kayo. Okay. So, ngayon alam na natin, mag-bind kayo sa Panginoon. Pag-aralan niyo yung kanyang utos at sundin niyo yung utos niya. Kung sinasabi niyo yung follower kayo ni Christ, sundin niyo yung kung anong ginagawa ni Christ kasi si Christ sumusunod siya sa Ama. Wala siyang tinuturong iba. Lahat ng tinuturo niya galing sa Ama. So, yun ang dapat na maging attitude natin. Hindi yung naghihintay lang tayo ng may mga ngako sa atin. So, malaking danger malaking danger itong Isaiah 40:31 dun sa false messages na kumakalat dahil sa
Dahil sa hindi pag-aaral lang tama dun sa salita ng Panginoon. So hanggang dyan lang yung aking comment, ate. Kasi naka-sabbatical lang ako ngayon. Parang for sabbatical kasi na-COVID nga ako uli eh. So pahinga. So hanggang dyan lang. Good night. Ang time is 1:16 a.m.